Kamusta pong muli mga katambay, mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong Senado sa pangunguna po ni Senator Marcoleta mga tambay. Plano na po nilang imbestigahan sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee ang napaka-anomalya po at talagang grabing talamak sa loob ng 3 taon. Ito pong isang damukal na pera ng taong bayan at nakautang pa sila na tayo magbabayad mga kabayan. Ito pong flood control. Trilyon po ang ginastos po rito ng taxpayer. Napaka-anomalya po ito. Napakarami pong dapat managot dito. Hanggat maaari, makulong at maibalik po ang mga ninakaw po nila sa atin mga kababayan. Grabe po ang ginawa nila dyan. Sana po lumabas po ang katotohanan at may managot at syempre po maibalik po ang mga ninakaw nila mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Mahigit kalahati na ng pondo na inilaan sa mga proyekto para sa flood control ang nagagasta na matapos kumobra ng kani-kanilang porsyento ang mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng senador, ito ang dahilan kung bakit nasasakripisyo ang kalidad at integridad ng ginagawang proyekto. Kaya naman inanunsyo nito na sisimulan na rin ng komite ang investigasyon sa mga flood control project na ani ay maanomalya. Kasabay ito ng pagsisiyasat na isinasagawa rin ng sanghay ng ehekutibo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsiwalat ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Sa isang panayam kay Senador Marcoleta, kinumpirma nito na sa Martes, August 19, ay uumpisahan na ang flood control investigation sa Blue Ribbon. Aminado ang mambabatas na mahirap at hamon ito dahil sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa sa naturang issue. Ngunit naniniwala pa rin itong kaya itong imbestigahan at matutukoy kung sino ang mga may kasalanan sa anomalya kung makikipagtulungan ng taong bayan. Kaya nanawagan rin ng mambabatas sa publiko na makipag-ugnayan sa kanyang opisina, lalong-lalo na anya mga maaasahang impormasyon at mahalagang litrato. Sa ngayon anya ay marami na rin siyang natatanggap ng mga impormasyon, ngunit kailangan niya rin anyang tiyakin na lehitimo ang mga ito. Magsisimula ang unang public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee alas 10 ng umaga sa araw ng Martes. Inaasahang dadalo dito ang halos lahat ng mga senador kung saan karamihan ay miyembro ng komite. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay. Sana po magkaroon po ng magandang kahihinatnan po itong investigasyon po ng Senado sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee na ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Kasi po, grabe po ang corruption po dyan. At sana po panagutin po lahat. Unang-una po, talagang dapat pong managot din ang Pangulo ng Bansa. Dahil mga katambay, siya po ang Commander-in-Chief. Dapat po yan, hands-on po siya dyan. 3 taon po. Pinabayaan po yan. At kailangan pong mapanagot din po dyan. Lahat sila, hindi lang po ang Pangulo. Pati po, meron po mga senador dyan. Meron, lalong-lalo po sa House of Representatives, umano. Isang damukal at sa pangunguna po ng House Speaker na tinatawag na tambaluslos. Mga kababayan, hindi lang po ang dapat mga contractors ang habulin po ng gobyerno dyan at habulin ng Senado. Imbestigahan po lahat. Yung sinasabi ko nga po, ang Pangulo, mga tambay, siya ang Pangulo. Dapat kontrolado niya yan. At sana, kung talaga siya ay matino at mahusay at magaling na pinuno na katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, naka-hands-on siya. Tutok siya sa mga proyekto. Tinututukan niya lahat ang proyekto. Kaya nga po wala siyang ganyan na mga ghost project dahil napakarami niya po natapos na build. Kasi nakatutok siya at hindi niya ito hinayaan na makontrol ng mga congressman ng House of Representatives ang mga proyekto na ito. Dahil nga po, napakarami po umano na magnanakaw, mga demonyo umano, diyan sa loob umano ng House of Representatives.
at may iilan-ilan mga senador na kumikickback, namomorsyento umano. Diba? Kung gusto nyo pong makakuha, Senator Marcoleta, ng totoo at legit na magpapatotoo, di po ba? Nahandyan po. Napakaraming hawak ni Mayor Magalong. Napakarami niya pong ebidensya na hawak. At marami rin pong ebidensyang hawak at marami rin pong testigo. Hindi lang po si Mayor Magalong ang testigo. Marami pa pong testigo na mga kasamahan niya, mga politiko, dito po sa involvement, korupsyon ng flood control. Di po ba? Ini-endorso na nga ni Mayor Magalong ang kanyang sarili sa palasyo kay BBM. Ini-endorso niya para po mapanagot lahat ng sangkot dito sa anomalyang korupsyon na ito ng 3 taon. Mga politiko, mga engineer, mga contractors, di ba? Pero tinanggihan po siya ni BBM. Tinanggihan po si Mayor Magalong na pangunahan po at tumayo po siyang star witness o testigo nitong maanomalya na ito kasi marami pong ibubulgar din si Mayor Magalong, Senator Marcoleta. Yan. Pagkakataon na po yan kung talagang gusto nyong makita at malaman ang katotohanan, yan. Kunin nyo po. Kumbidahin nyo po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, si Mayor Magalong. Huwag nyo pong kalimutan, Senator Marcoleta, na kumbidahin nyo po at mailatag po at maihayag sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, ang mga ebidensya na hawak at patotoo ni Mayor Magalong. Isa pong napakagandang testigo po yan, witness, si Mayor Magalong, dahil isa pong taong gobyerno yan. At siya po ay nakasaksi ng ginagawa po ng mga politiko kung paano po sila magkapera at talaga pong pagsamantalahan ng pera ng taong bayan. Di po ba? Ano po sabi ni Mayor Magalong dyan? 70-30. Yung 70%, yan ang mga pinaghahati-hatian ng mga demonyo, ng mga magnanakaw na mga politiko, mga engineering, sa mga engineer, mga contractors. Yan po ang mga pinaghahati-hatian daw po 70%. Kaya ang natitira na lang po sa mga proyekto ng gobyerno, 30%. Kung matapos man ito, mahina ang klase na. Hindi matibay. Isandali lang, biyak-biyak na. At madali na itong tangayin ng tubig at ng hangin. Ganyan po katindi. Yan po, nangyari na po yan noong mga panahon po na una na mga pangulong nagdaan. Maliban lang po sa isang pangulo na taga Mindanao na hindi po nila nakayang gaguhin. Hindi po nila nagawa yung ganitong klase na ginagawa nila 70-30 na walang natatapos na proyekto, 3 taon. Pero grabe ang ginagastos ng taong bayan sa mga binabudget dito. Di po ba? Di po puro kawalang hiyaan ang mga ginagawa ng mga demonyo na ito. Ito mga magnanakaw na ito, Di po ba? Grabing pahirap at pasakit. Tayo ang nagsasakripisyo. Tayo nagbibigay ng kanilang budget. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Pero tayo nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang napeperwisyo sa mga ginagawa nilang kawalang hiyaan sa atin, Ganyan po katatarantado at kagagago at kadidemonyo ng mga yan. Mga walang konsensya, walang awa sa mga Pilipino. Di ba? Dahil lang po sa kayamanan at sa pera. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na yan, Grabe po. Sana po, Senator Marcoleta, ay hindi po ito maging moro-moro lamang. O hindi po ito moro-moro lang na wala pong mapanagot. At sana po, yung sinasabi nga po ni Kamanong, komento ko po, mula po sa puno hanggang ugat ay sana po ay managot at maimbestigahan. Hindi po pwedeng ang Pangulo ay maging malinis sa mga issue na ito. Kailanman po ay hindi pwedeng maging malinis ang isang Commander-in-Chief sa mga proyekto na siya po kauna-unahan ang dapat pong managot dyan sa mga proyekto na yan. Dahil yan po ay pirmado niya yan. Pirmado niya po lahat ang ginagawang budget.
Hindi po magiging budget yan kung walang pirma ng Pangulo. At yan po ay programa niya yan. Proyekto po niya yan. Kaya nga pinagmalaki niya yan sa SONA. Di ba? Dahil proyekto niya yan. Magiging legacy niya yan. Yung mga proyekto na yan. Tapos, sasabihin lang sa atin ng balita na ang tumatayo pang nag-expose ng mga anomalya na korupsyon sa flood control ay ang Pangulo. Dapat nga siya ang kauna-unang managot dyan. Di po ba? Dahil hinayaan niyang magkaganyan ang kanyang proyekto. Hinayaan niya na magnakaw ang mga walangya at ang mga demonyo na mga politiko at contractors sa ating bansa. Di po ba? Hinayaan niya lang. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, kasama kaya siya doon sa 70%? Doon sa partihang 70%, kasama kaya siya ron? Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil yan ang sinasabi ni Mayor Magalong 70% daw po umano ang napupunta at pinagpaparti-partihan na mga magnanakaw at mga demonyong mga politiko at mga contractors sa ating bansa, mga kababayan. Kaya ngayon lang nagsalita ang Pangulo. Matamay sa loob ng 3 taong kanyang panunungkulan dahil nabuko na, dahil binabaha na ang buong bansa. Wala na siyang maipakita at maisagot sa Pilipino. Doon sa ginagastos natin, bilyon-bilyon araw-araw. Trilyon pag sinuma mo. At ngayon, nangangalahati na naman ang gastos sa flood control ng 2025. Ano po ang napala natin sa nangangalahati na pondo? Mga kababayan, lubog. Walang saysay. Saan napunta? Sa kanila, yung 70% na sinasabi ni Mayor Magalong. Kaya dito po, Senator Marcoleta, wag lang po sana kayong tumutok ang blue ribbon sa mga contractors. Wag po. Saka sa mga engineer. Wag po. Unahin nyo po. Tutukan ang malalaking tao, makapangyarihan tao sa pangunguna po ng Pangulo ng Bansa. Sa speaker at kung sakali, magkakasama po kayo, pati mga senador. Dahil malaking anomalya po yan. Hindi po gagalaw ang isang contractors nang walang basbas yan nung mas mataas pa sa kanila. At hindi rin po maglalakas ng loob ang mga congressman at ang speaker ng Kamara kung wala rin pong basbas yan umano ng commander-in-chief na pinsan niya umano. Hindi po ba? Hagdan-hagdan yan. Hindi po ba? Ganyan po. Pagka, papayag po ba ang isang Pangulo na sasabihin niya siya hindi korap? Nakikita niya puro magnanakaw na yung nasa baba. Mga kabayan, papayag siya sa loob ng 3 taon na hindi siya kumibo. Ngayon lang siya kumibo. Sige nga. Kung hindi po siya nagkakaroon umano ng malaki ring pakinabang dyan umano. Hindi po ba? Kaya sana po, hindi po maging ngingas kugon. At syempre, wag naman po sana ang makita po natin imbestigahan lang at managot ay yung mga sinasabing maliliit. At wala po ritong managot na isang damukal na mga politiko, mga congressman, sa kanilang mga distrito. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa pangunguna po ng Pangulo at ng Speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Sana po, Senator Marcoleta, ay maging makatotohanan po at sana po, lahat magmula sa Pangulo ay mapanagot po dito po sa ginawa nilang napakatindi pong pahirap, pasakit, at siyempre po, perang nasayang at nawala na tayo po ang magsasakripisyo para bayaran ng lahat ng mga inutang nila, mga kababayan. Samantalang sila, nagtatamasa sila sa mga pera po ng taong bayan, pati ang inutang. Sila lang po nagtatamasa ang kanilang kalahi-lahian, ang kanilang pamilya. Pero tayo, lugmok tayo sa kahirapan at binaon pa tayo sa pagkakautang ng mga walang hiya at mga demonyo umano ng mga taong yan. Maraming salamat po. Sana po magkaroon po ng kabuluhan ang investigasyon po
ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. At meron po sana totoo na managot, makulong at maibalik ang mga ninakaw nila, mga kababayan. Sana po, kung ang expected ko po dyan mga tamay, napakarami po. Daang mga politiko po, mahigit 100 politiko po ang magiging involved po dyan. Kasama po ang kauna-unahan ang Commander-in-Chief. Mga kababayan, napakaraming congressman po ang magiging involved po dyan. Mga kaalyadong nakinabang sa buong Pilipinas na may mga proyektong flood control, mga kababayan, napakaraming politiko po yan. Sa pangunguna po ng Commander-in-Chief at ng lalong-lalo po ang House of Representatives, ang Speaker. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa mga nagla-like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. At siyempre po sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at pakape. Thank you po. Shoutout po Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada at si Kingston 123 ng Hong Kong at si Ma'am LB at sa Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo at maingatan po kayo lalo po sa inyong mga paggawa, mga kababayan. At ganun din po ang panalangin at dasal po ay magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang Vice President po at mailayo po sa kapahamakan. Ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo rin po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po. Sa uulitin po at sa muli, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.